Good morning, kanatong tanan. Good morning, Major Ruben Gadot, sir. It's been a long time. Parang isang taon. Tama. Yes, tama. Kay New Year ba yata karon? Good morning, sir. How are you, sir? May buntag Ma'am Ruth, no? Og may buntag sa tanan nga member sa atong Davao Peace and Security Press Corps og sa uban pang mga media personalities nga naa diri. May buntag sa tanan. Kaduha na ko mamoy sa January. January, kaduha pa. Nagsulo ra ba ko diri ni Naalala sa pagkilid lang. Okay. Of course, daghan tubagon si Sir Fermin. Ayay. Sir Fermin Nadilion, ato spoke sa Davao Light and Power Company. Good morning, sir. Maayong buntag sa inyong tanan and salamat sa pag-imbita. Murag. Hadlo ka, sir? Murag hadlo ko sa inyo hada. No? Salamat sa pag-imbita. Thank you, sir. And of course, dito po, first time po sa press conference ito sa The Royal Manday Hotel. Assistant Head ng Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, Sir Rudy Encabo. Good morning. May buntag Ruth og sa to mga kaubang media before og karon nga mga media friends og sa mga nagtanaw karon sa FB, daghang salamat sa invitation og it's nice to be back sa media. Salamat may buntag. Okay, pero ilang beses na rin nag-join sa press con. Yeah, pero first time din. Okay, so napa ba kayo mailhan sa mga ilan na lang, no? Ang bago kayo diri si Roan, si Eric Alonso. Murag mauna lang gid na. Katong wala pa ko nataw, nakailan ako nila. Kailan na? Si Roan og si Eric wala pa ko nataw, nakailan ako. Okay, so guys, maayong buntag ka nato. Oy, welcome po nato ato mga practicumers, ka mga cute ba niyo ato mga practicumers? Oh, 'di ba? Ay kambal sila? Ha? Sure. Wow, my gosh, naday tay. Si Jana and Joanna. Wow, the twins. Mula sa sa intern sa Radyo 5. Wow. Ang mga ga nato na si Jana at si Joanna. Oh, di ba? May mga twins pa tayo. Asa? Sira. Okay, so guys, magsugod na tayo. 10:40 na. Sir Ruben, update po na tayo sa area ng 10th ID, sir. Once again, good morning sa tanan, no? Short update sa ang current situation on matters pertaining sa ang situation sa confronted threat, no, ang CPP-NP-NDF Southern Mindanao Regional Committee. So in terms sa ang area, nagpabilin nga of course zero active NPA units na nagdiri sa tong area, no, sa Katibukanan. And also sa isgutan ng area na to sa 10ID, actually ang atong ginahulat na lang is 7 ka municipality para entire AOR gid sa 10ID kay insurgency free na, no. Although nanay portion sa Surigao del Sur, no, nga mga na-declare na nga mga insurgency free municipalities, no, kining mga munisipyo sa Barobo, Tagbina, Hinatuan ug Bislig. Actually dira nga part is ang Lingig na lang ang wala naka-declare og insurgency free. And sa Agusan Sur pod naa dira ang Loreto, Bunawan, Trento, Santa Josepa, San Francisco, no, o kaning sa Biruela, no, o barangay sa Lapas. Actually kana na lang northern part sa ato ang tibuok area of operation. So kabalumantang ang area sa 10ID dili lang Davao Region, kundi ang naay part sa mga municipalities sa Sarangani Province, naay tig-isa ka munisipyo sa South Cotabato ug Sultan Kudarat, kining Columbia ug Tampakan, then the 2nd District of North Cotabato and 10 municipalities sa Bukidnon. Katong mga later nga mga municipalities nga ako nabanggit is mga insurgency free to or NPA free. So naanalay 7 in terms sa area. In terms sa confronted threat nato, again naingon ako ganina, wala naman tay NPA good dre. NPA armed threat group or armed components sa Southern Mindanao Regional Committee. However, sa mas nindot paabot na po na ko ni gamay para masabtan ninyo, ang isa ka structural organization sa isa ka regional committee sa CPP, NPA, NDF, na siya ginatawag nga white area, no, kining mga
mga underground mass organization kadalasan na diri sa urban areas or tawagon na mo mga CTG urban operators, no? Particular na ning regional committee sa towns and cities, no? And also kini mga special party groups, no? Mga member gihapon ni sila. So kanang duha ka mga grupo nga underground mass organization or mga members sa mga CPP, mauna lang na ang ato ang confronted threat. No? Dili ni sila mga armado, no? Technically speaking, dili ni sila armado. So lahi ang approach ani, dili military force kundi legal offensive. So mao lang na siya ang potential threat nga posible nga mag recruit na po og mga kadre kung dili man lang maka-reply ni sa ranks pod sa wala na may NPA or sa pikas nga mga units, pwede po na nila gamiton nilang ma-recruit nga maoy mag-lead into recovery efforts dito sa mga vulnerable areas nga pwede gyapon ma-infiltrate na pod. So mao na akong gilatag sa inyo ang mga potential threat lang sa hisgutan ng internal security operation, no? Kay naa pa man tay external security operation, about po na sa atong contribution sa pagdepensa sa atong soberanya ug sa nasod, no? So mao na ang first commander's guidance ni COMTEN na ma-ensure nga ma-dismantle totally ang tibuok Southern Mindanao regional committee sa diri sa ato ang area. So generally peaceful lang tong lugar, walay armed threat groups sa CTG and wala pud tay mga confronted threats in terms of local terrorist groups, no? Kanang usom gud kay sa balita ron daghang kay mga naapay mga mga RPG pa inyo makita, no? So wala tay mga local terrorist groups diri sa atong area. So that's all, ma'am, ang mag-elaborate na lang ko kung may mga questions niya may buntag. Thank you, sir. Diri sa ato ang sitwasyon sa ato ang kuryente, no, dinhi sa functions area ng Davao Light and Power Company. Sir Formin, the floor, the microphone is yours, sir. Sige, maayong buntag balik sa tanan. In terms of supply, as we all know, wala magiging problema sa supply sa Mindanao, sa katibukan. So di kita mag-worry ana niya. For Davao Light na case, no, doon natin mga bilateral contracts na apoy WSM pwede ta makuhaan. So enough ang ato ang supply, especially para sa ato mga customers, kinahanglan sa ato mga customers. Sir, sir, idiretso ko na lang, sir. Enough ang ato ang supply. We have abundant supply of electricity. Pero how come, sir, grabe kataas ang ato ang bayronod sa kuryente? Karon lang na siyang January, sama siguro na mo sa mong press release na tungod ni siya na adunay mga power plants ni aging bulan. Last quarter of the year, no, particularly last month, adunay mga plant outages kay may tungod kay aduna sila mga maintenance na ginabuhat sila mga planta. So with that, pipila man sila ang nag-out no, sa na-out sa atua. So mo na siya naka-contribute sa pagsaka sa presyo sa merkado, sa particularly sa kinatawag nato na wholesale electricity spot market. As we all know, taas magud ang demand and ubos ng supply mo to siyang nisaka iyang presyo. But generally ang Inter Mindanao enough pa man gihapon ng supply. Just so happen na daghan lang ang demand and daghan pod ang na-out during that time. Naalami analysis ani, no, nganong medyo naay mga late ang maintenance sa hitabo. If you could remember, walay mga maintenance work na gibuhat during the election, and kani siya marinja delay gamay ang ilahang mga maintenance work na kinahanglanon yun nilang buhaton para lilipod mo dako ang problema sa mga planta nato. Thank you, sir. Balikan ka na mo niya, sir. Okay, let's proceed sa ato ang Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sir, Rudy, unsa karon ang mga pagpangandam sa CDRMO, sir, ang atong gimo. Shout out sa mga employees sa CDRMO, of course, sa ilang head, si Sir retired Colonel Alfredo Baluran. Yes, Shout out, yay! Once again, Shout salamat. out! Shout out sa mga kauban nato karon, si Chief Rodrigo Bustilio Uding, si Odds o amo ang chief o team sa mga expert amo sa IT, so IT division o sa tanang CDRMO Central 911 call center by buntag karon nga nagmonitor. Yeah. Sa pagkakaroon Ruth, kung mga kauban nato sa media is we are planning karon sa CDRMO Central 911 mas dako nga mas double time mga services o mga equipment atong kinahanglan. Isa diha is atong ibalik ang katong
ato ang motorcycle paramedics, no, katong nawala before, tungod kay usas sa mga challenges nato ani is madugay abot atong ambulance sa katong nagatawag nato og mga emergency calls. So usa karon sa gusto nga directive ni Colonel Baluran among Division Chief nga atong ibalik tong FREMS, katong fast response emergency service nga katong nakita nato ni atong panahon ni Mayor Rodrigo Duterte. So atong i-revive aron nga in just 5 minutes or less than 5 minutes natay responder sa karsada, no, especially ang mga bigger accidents nga nitabo dinhi sa within urban sa city area. So muna we have to address. So gusto karon ni Colonel Baluran o sa ating government nga ato ning ma-push through for i-revive nato ang FREMS na paramedics. And second point is we're expanding. In fact, right now naami recruitment and hiring karon on progress sa office. We are expanding the 911 satellite stations. Actually, existing maron ang Turil, Paganihan, o Kalinan, o diri sa may Kabantian, Buhangin. O nami problema sa Panakan tungod kay during last nga October earthquake, affected ang iyahang building structure. So, nag-request meron sa Barangay Lasang, which is the entry point of Davao City from northbound, nga naa makakita mi og lote nga magbutangan nato og another Central 911 satellite station. So muna nga mo ang dagan karong for the year 2026 sa challenge karon nga nag-expand ang population sa Davao, nga ang congestion sa karsada medyo very challenging. So muna ang ato ang preparasyon for 2026. And the last point is on progress karon ang amo ang pag-start sa amo ang bagong building o sa among office dito sa MAA katong former slaughterhouse. Mo na to'y balina na mo sa CR mo Central 911 kay mas dako unya may kalikay mi sa traffic congestion within the city area. So muna ang tulo ka mga major big ticket activities and projects sa city government DRMO office Central 911. Wow, kalami expound, sir. Dirita sa to FREMS? FREMS, Fast Response Emergency Medical Service. FREMS. Unsa ni motorcycle? Yeah, motorcycle paramedics ni siya. Mm. Katong before nakita niyo ni ato panahon ni President. Mga ilan ang Dili lang sana ko i-isulti kay siyempre sa procurement process ilikay nato, but this year mo na mo ang major na procurement na mo nga to procure another motorcycle for our 911 FREMS. Pero ano ni kananay back ride, syempre. No, duha ni sila dili siya tandem nga onboard isa sa kamotor, duha sila. Ang isa katong magdala sa katong mga equipment, mga kinahanglan mga kit, medical kit. And the other guy would be the moto atong medical technician or paramedic nga siya ang mag hands-on. Yeah. So duha ni sila ka motor nga magsabay. Dili riding in tandem, dili. Partner sila sa two motorcycle nga magdagan. Oh, first responder. Yeah. Pero naay back up nga syempre katong ambulance. That way siya ang mag-size up. Katong duha ka buok, siya ang mag-size up. Na mga instances one is katong ganing masagiran, side sweep lang niya pangos. Pag-abot na po sa ambulance, nitindog na ni uli. Kay wala na mo na abtan tungod sa traffic. So right now, pag-abot sa katong duha ka motorcycle, siya'y musulti nga, oy, kinahanglan o ka ng backup ng ambulance. I-carry siya kay, amo iklaro ang CDR mo Central 911, we are pre-hospital care. So, siya mag-determine, magtawag siya backup kung kinahanglan ambulance nga ikarga siya padulong sa hospital. Yeah, mo na siya. Wow, very good. So go Davao City. Yehey, nice. By God's grace yeah. and in time, ato nang ma-achieve. Okay. Sige. So at this point, I yield the floor for question. Now na to si Armando, si Miss Maya, and then Miss Shanti. Okay, kay Major Gadot. Sir, nana pa mo yung nadawat ng order, sir, no? With regards to investigation sa katong nagakalat, foreign interference sa nagakalat nga China narrative diri sa inyong area of responsibility. Actually, even without order, no, tanan naman dili lang sa China, no, but any forms of
mga foreign individuals nga na mga ginahimo nga mga illegal activities, part na siya sa ato ang monitoring. It so happen na dili siya during the previous times no nga dili kay nato mabugatan sa mga diri kay it's more on law enforcement. But again, isa sa mandate sa army is to assist no as part sa ato ang peace, law enforcement and development support operation sa Katibukanan. Naami responsibility to mag-provide og assistance through logistics, training o intelligence no kanang tulo ka butang. Basically ginahatag nato na kasagaran sa ato ang mga counterparts sa law enforcement. So with that, pag-abot sa mga illegal activities no naga-join ta, even mga aliens no walay mga proper documentation nga naadri, naga-join ta na sa ila sa pag monitor og even sa kanang pag sa law enforcement nga side. According kay ano sir no, sa spokesperson sa West Philippine Sea no na si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad no, ilahan daw ginakuha ni mga report no, ilang ginasuta no sa mga individual nga nagpakatag daw og propaganda, Chinese propaganda no kaugnay sa inaagaw na teritoryo. Apil ba ni sa inyong mandate na ginatanaw? Dili man na dire. Actually sa West Philippine Sea na siyang mga concern no. So From propaganda ba ang propaganda which means na murag kuan daw kuno with regard sa territory daw dito sa ibutan nato sa context nga disinformation no. Naamag yung mga disinformations nga mga ano nya, even dili ni siya bago sa tuwa no. So naay mga incidents nga nakita gid nato. Makita niyo tong video nga giatempan og bangga ang atong mga sakyanan, gi water cannon ang mga mananagat nato. Naapa tong hostile nga video nga nagatigbas-tigbas dito sa rubber boat na in that time na tanggal po tong isa ka tudlo sa to ang isa ka sundalo. So even that kind of mga evidence, mga video nga nakita na gid sa tanang katawhan, mahimo gyapon nila mag hatag og mga statements. So term nimo ganina sa propaganda no, but I will use disinformation. Nga kita ang naga-escalate sa tension diha no. So mao na siya nga atong ginatan-aw no nga naay mga talamak na siya actually sa social media no, ang narrative sa Pikas and narrative sa atoa. So it's high time siguro na makita na to nga ana ang situation no. Dili lang dito mismo sa actual nga area sa West Philippine Sea or kinatong exclusive economic zone ang mga tensions dira o mga illegal, coercive, aggressive o mga deceptive nga mga activities no sa Chinese Communist Party. But also kung atong tanawon sa internet no naay mga disinformation, even nga naay mga nagakalat nga ang Palawan ay sa ilaha. So mga classic sample lang na siya. So sa part na mo sa military no napud may ano na ma-monitor po ng mga anak. But of course we will report kung ini na tay mahagip ng mga ano no. Kasagaran man gud kung sa social media na dili lang man military gid ang makamonitor na tanan naman no. So part lang gyapon na siya sa monitoring. apil pod nga ginamonitor ninyo tong mga Filipino officials sir na murag pabor no sa pabor ang ilang panlantaw sa China. Again, we work on what were given to us, no, particularly sa jurisdiction. No, speaking of political issues nga mga ana, so gawas na may ana. First, the primary concern of 10ID is to sustain yung ating gains dito sa ISO and also makakontribute ta sa external security operation nga effort nato sa pagpakusog sa atong pagdepensa sa soberanya o sa ato ang pwersa no, nga maka-prepare ta ato mga coastlines kung paano sa ta maka-contribute ang mga deterrents sa mga maabotay nga panahon kung naa may foreign aggression no. But in terms of kanang mga issues, topics about kinsay gasuporta, kinsay dili no, it's dili na siya jurisdiction sa 10ID no. We are more on peace and security sa ato ang area diri. Speaking of peace and security sir, imong nimo ganiha is more on the underground mas movement na lang ang inyong ginatan-aw nga threat. Ginaunsa ninyo ni pag
confront no kini nga klase since dili man ni sila armado no. So, case build up, no mo nang pinaka number one nga pinaka legal nato nga mabuhat, no. So, natay ginatawag nga anti-terrorism law of 2020, no. Section 12 of that law states about material support, no. Material support means any financial, no, pati mga billeting, transportation. Kapag naay link nga nag-support ka ana into a terrorist organization, which is the CPP-NPA is was declared designated ang term, no, as terrorist organization. So kung mapatunayan nga naa kay suportahan na sa financial man na siya sa ano basta pasok dito sa provision sa section 12 sa ATA, walay kalainan ng imong sanction, no. Mostly ano pag terroristic activity nga nag ano ginang na commit ginang terroristic activity is life imprisonment, no, or reclusion perpetua. So in that sense atong ginamonitor kung kining mga underground mass organizations nila, no, nga naay direct participation, no. So makita na to nagpalusot sila funds sa gikan ng funds, no, gimanilonder ba na siya. So again part gyapon siya sa muang monitoring. Although dili kami ang primary agency ani like mga paun sa mga, but definitely sa filing of charges na isay ang military in the sense nga sa mo ang manggikan ang mga evidence, no, kung atong tanawon. But the recent incident dito sa Mindoro ba to sir nga murag libuhi na po tong issue sa red tagging. Unsa uning yun siya pagtimbang sir, especially existing pa ang Didoro Doctrine. Didoro doctrine, Didoro case, no. So case siya, no. Actually wala pa may balaod nga nagano about sa red tagging, no. So ginadungog paghapon na karon paghapon. So every time ba mo istorya ang atong mga former rebels nga kami gikan mi diri nga organization, 5 mi. For example lang, no, practically speaking, 5 mo gikan mo sa ani nga organization. Is that coincidence, no? So wala na ko gapangalan, no, pag ana. So is that a crime kung magistorya siya sa iyang kaagi nga dito siya gikan nga gi-recruit siya sa iyang kauban nga ani then nag-NPA siya? Every time ba nga mag-share sila sa ilang kaagi para dili maagian sa uban like Chantal o unsa pa dira ang mga ano, every time ba nga mo istorya sila sa tinuod is maging part sa red tagging. So ang Didoro case is just precaution, no, naga-remind sa to ang obserbahan nato na siya nga mga ano, no, but wala pa ko nakita nga sanction. But correct me if I'm wrong kung naabay sanction sa balaod kung sa red tagging. Even red tagging wala na sa tuang balaod nga terminology, no? So katol. Okay, thank you sir. Lasa nang kay Sir Fermin naman po. Sir, with the recent katong concern ng development sir nga murag dili wala na kontrata sa Pisam or babaan ba sa Pisam ang ilahang supply diri sa kwan. Unsa nay mahitabo sa tuwa karon diri sa Davao? Like, asa na makuha majority sa supply sa kuryente para sa ila makahatag dito sa land service areas? Actually, sama sa iyo ako ganina, supply-wise man tayo problema. It just so happened that location nagihatag sa tuwa sa Pisam, gipaubsan lang nila. Kaya Pisam ang gusto sa mga pinakabarato na ito ginakuha ang sources, no? But napatay laing makuha mga source, laing mga makuha ang supply sa kuryente. So, so concern no, ang pangutanan ni is unsa ba ang mahitabo after ani kung wala nang Pisam since kato ang pinakabarato mo nabay kuan gyud na mo musipa na gyud or mag-spike gyud ang presyo? Sama-sama imo, no, ang last time especially yun dito ang mga pangutana pud sa mo wala tagay mo na wala ng Pisam but naagya po ng Pisam i-reduce lang niya ang iyang allocation sa Davao Light. And ang atuang estimate base sa simulation nato pinakataas mga around 50 centavos. But it could go lower sa 50 centavos. Depende po sa merkado, no? Kaya daghan magud sama siguro ko sa mga pinaka-supply usa sa mga ginakuha natong supply
na wherein nagasaka na upod and most of the time barato man ang Wesem. Good morning. Sorry, kay Sir Fermin, ako na diretso sir. Sir, I would like to get your reaction sa concern ng nag-raise ng Davao Consumer Movement na the reason daw sa inyong rate hike is because nag-stem siya sa inyong expansion work sa Davao del Norte and Davao de Oro. Di ma'am, di na tinod, no? In fact, kaning rate increase na to, sama siguro na ko earlier, the reason why sakatan, it has something to do with the mga plant outages during the last quarter of the year, particularly December. Mo to siya naka-spike sa to ang increase. In fact, wala pa man ta nagsugod po sa expanded franchise area na mo. So far, currently, unsa na to ang mga activities dito sa duha ka areas? Activities na to, natin mga linya gipambutang sa Tagum, natin ginabutang linya gipambutang sa mga 12 kilometers na ni siya. In fact, naabot ata sa may munisipyo sa Kapalong, kay tungod banggod kani atong giuna kay tungod banggod duol sa mo ang current franchise area which is ang Santo Tomas. So gi-extend lang nato dito sa Ilaha. So nanay pila ka nag-apply and we will soon be energizing some of the customers dito sa Kapalong area. Hopefully no within probably in a week or two ma-energize na po nato ang municipal hall sa Kapalong ug ang provincial hospital din sa Kapalong na medyo daghan din sila ka base sa mong initial kanang meeting they need the power dito tarong kay tungod bangkod na ay mga equipment sila na dili nila ma-operate because medyo dili stable ang supply sa pagkakaroon nila. Thank you, Sir Fermin. Kay Sir Incapo. Sir, you've mentioned na ongoing ang construction dito sa slaughterhouse for the new office ng CDRR. Yes. Yes. Sir, dili ba siya murag layo? Actually, ang yung distance, kung gikan sa city, sentro sa siyudad, medyo layo. But, ang kitano na mo ang strategic area niya nga, pwede mo agig maan, pwede mo agig marfuri, ang atong assets, pwede po og diversion road. Easy access siya when it comes to mga dagkong asset o fire truck. Amo mo nakita agud diri gud sa atong old o katong original na itong lugar, kung siya naman ito, Davao sa una. Pagabot mo sa CDRMO, makita ito dito karon na school nga dool, niya loaded na po, congested na po ang Sandawa, katong Guillermo Torres Senior karon na former Sandawa Road. So, naami dito ang taga city traffic, na po na public safety, so tuloy may ka government agency dito nga medyo crowded mi dito. So maglisod mi karon og katong pagmaneuver sa atong mga assets, katong nga boom truck, katong fire truck, sa mga ambulance. So dito man good when it comes to motor pool, dako ang katong first phase di una ang motor pool na maplastar na to, dili siya exposed sa init o ulan ato ang mga assets. So dako dito, dako kaayo ang area nga gi-prepare sa city government. Sir, sorry, I don't get me wrong. Pero asa ba ang mas kuan karon? Dapat mas dako ang area or ako ang quick response? Pagka na ako nagakuan asa ba mas importante? For Mas- dakuan? mas- ang area or ang quick, ang time or Both. Tungod kay, kay kung for example, ang ato ang area sa office, nga dili siya, dili kayo maayo ang space, so maglisod ta og maintain sa atong mga assets. So, therefore, ang mahitabo din ang epekto is affected ato ang pag-delivered services. At the same time, kinahanglan po na mong area, katong most nga ang tawag sa ato ang emergency call, near po sa city, tungod kay accessible, strategic kaayo. So, kinahanglan gid ang duha nga mo ma-address. Now, what we'll do here is, i-maintain gihapon na mo ang anang old nga CDRMO sa Sandawa for standby na mga assets, ambulance, fire truck, dili na mo totally i-abandon. Pero among central office will be transferred, dito na mo ang office tanan for admin and operations, and particularly ang ato ang proper maintenance sa atong mga assets. Yeah. Thank you. Kay Sir Fermin, hi Sir, daghan mga ayo ang nagpadayag sa ilahang Yabugo online, especially sa mga konsumante. Nag-double up daw ang ilahang singil sa kuryente. Wala ba tayo paghimuon na investigasyon kay murag taas na kaayo ang times 2 sa pagsaka sa singil? Okay.
Okay, ma'am, sa amo among good no, igot ang double light kay pasabot nako na igo ra pud yung palit og kuryente sa available na mga sources sa merkado or sa available sources nato dinhi. Then kani man good is pass-through charges. As we all know, ang pass-through charge kani mga generation man god usa ni siya sa mga naga sa kanaog monthly no sa tua. Kay daghang factors i consider ani. Now, kaning rate manggod nato is temporary lang ni siya. Most likely mo ubos na ni siya and na nami indicate na nami nakita na mga indicators no, na murag ubos ta by February. Tungod manggod ning balik na online atong mga planta na ay maintenance work tung December. So most likely mo ubos na ni siya, ma'am. And I think tan-awon po man gid nimo historically sa kanaog yun ang ato ang mga rates. As we all know, again, no, sama sa na ako gana earlier, na ang pinakadakong kanang nagasa kanaog din is ang generation yun. E then, nagdepende yun na sa kanang mapalitan nato na kuryente sa market. Given the increase on the kilowatt per hour, would that be possible? Can you make us understand, especially the public, would that be possible na mag-times 2 ang singil sa kuryente? And Times what are 2. the common factors? Historically, dili gyud times 2, no? Dili gyud times 2. Tan-awon po ng pugo nato ang ato ang tawon nato ang tawag ani ang atong consumption. If tan-awon nato kaning ato ang bill karon January, gigamit nato ni sa tong December. So naay possibility na ang ato ang consumption ning saka no, dili lang ang rate kay sa bills kuryente manggod tan-aw nato duha ka butang ang consumption kit atong gigamit nato na kuryente kay as you all know usa may factor ngano ni saka ang kuryente daghang holidays kung daghang holidays na kasi mong balay una kay aircon most likely ning times 2 po ang number of gamit mo sa imong aircon di ba or ning saka ang number of hours mo gigamit previously tung walay kung regular day nagatrabaho ka usually hindi magi ka mag-on og aircon walay trabaho walay kay usage or sa kuryente during buntag gabi ilang ka mo gamit siguro upat ka oras lang mo na ginaingon upat ka oras lang para makatulog lang kay para dili alangiin pero karon kay tungod daghang holidays during December tan-aw nimo could be 24/7 ang pagpaandar sa mong aircon it could be 8 hours na times 2 nimo from 4 hours to 8 hours. So these are factors na i-consider nato. And kato lang na timingan pag yun na naay mga plant outages ning saka pud ang rate per kilowatt hour nato sa ato ang mga generation charges nato. Okay, sir, some are saying that the increase is parang something odd because they have the usual usage. When or how are they going to address their concerns sa DLPC? Sige ma'am, kung tan-aw gyud nila ning saka ang rate no, rather ang consumption nila or ang rate rather ang bill rather nila, bill regardless kung consumption ba o ang bill ang rate per kilowatt hour. Pwede man i-complain sa mo para mapatan-aw na to ma-check nato kung it could be ang consumption ba ni saka or again no, bihira lang ni mangyari na naay mga siguro na glitch atong system na may tabo. But again, open man ang opisina para sa mga complaint na and we are willing to explain sa itong customers kung saan hitabo nga ni sakay ang bill. Sir, any comment on the rate of possession issue? Sige, which would lead me kaya na naman ka anak ma'am na ako'y basahon sa inyo ha namang press statement. Akong kauban si Arian sa likod so marag dibasa na gid mo daan nakabasa na po kasi imong imong pangutana. So Arian palihog daw ko distribute sa itong press statement. So allow me to read our press statement no about the rate of possession. So, Davao Light and Power Company confirms that the Regional Trial Court, Branch 34, Panabo City, has issued the writ of possession in its favor. This is in connection with the expropriation proceedings it filed involving the power distribution system serving the Island Garden City of Samal or IGACOS as part of the implementation of Republic Act 12144 granting Davao Light the authority to expand its franchise in Davao del Norte and Davao de Oro. The issuance of writ enables the utility company to assume responsibility for the distribution system, ensuring the continued safe and reliable
delivery of electricity to consumers. Davolite will undertake this process in accordance with the established legal, regulatory, and operational procedures. We continue to hope for full cooperation of the Northern Davao Electric Cooperative or Nordeco in this transition process. We believe that the earlier Davolite can start operating in its expanded areas, the earlier we can start delivering cost-effective and world-class service to the benefits to benefit households, the business sectors, and the local government of Igacos. Sir, 26 no? Barangays out of the 40 plus. Yes, ma'am. How would this affect your Actually, mo na statement sa Nordeco, no? Na ilang gihatag na number of barangays nila na serve in Igacos, sa Igacos. would this affect your expansion? What the Given the, ang Nordeco nagmagamit yapon, they remain. ang naana mo ka ng writ of possession, so meaning to say, naalati proseso na i-follow, no? A legal process na i-follow before ta makahatag og kanang kaingon na maka-operate na full operate na dito sa area. But with this, meaning to say, we can now start utilizing the assets no, of Nordeco. But again, di lang palagi ako mahatag sa inyo ng statement for now, because as I've said, no, mag-uram ko di siya ning gawasin, aduna pa tay legal process procedure sa pagabuhaton ani, but we'll let you know once we will start na gyud din sa Samal City. Okay, thank you, sir. Kay Sir Rudy na lang. Sir, you said earlier na ating motorcycle paramedics already was operational, and it existed during the time of PRRD. What went wrong? Anong naunta? Okay. One is about there are a lot of changes as to the procurement process. Okay, and one thing is some of the units then were donated, so we have the hard time to check the record. So mas stricto na mo karon ang mga documents nga i-file sa government offices. So usa to ka challenge, usa sa mga challenges kato. So karon mas stringent process kung magpalitag mga disaster equipment nga dapat standard jud siya. It has been wala pa standard previous, but karon mas lahi na gyud kay daghan at the time ang good is wala pa Republic Act 10121 when it comes to Disaster Act. So 2010 pa magud ang balaod, nauna ang Davao City 2002, kauban na to ang taga Davao Light. So at the time wala pa tay mga igo nga mga memorandum circular, wala pay balaod when it comes to the appropriate nga specs sa ato ang mga emergency response assets. Right now we have to adopt the 2010 law, the Republic Act 10121. So nauna ta. So karon gisubay nato, we revive. Then we have to also to align pursuant to the Republic Act 10121 as of 2010. Yan na po yung mga series na mga memorandum circulars sa COA. Okay, malay ko, sir, last question na Yeah. lang. Ayun po, last, pwede ba magdagal? Sir, ang role lang ninyo sa CDRMO on disaster management following the incident sa kining nahitabo sa the capsized Amihan. So your role, sir, sa CDRMO when that happened. Nag-anticipate yung guda ni kapakutana mo to. Okay. Una is sa Davao City DRM Council, we have 4 thematic areas sa disaster management. So ang Davao City DRM office nata sa response. So ang 911 atong operation. So we have the asset for, ako lang ilay down ang premise para naatay padulungan ba. So naatay ambulance, naatay urban search and rescue, so naapod tay fire brigade. So in relation to that, in fact on January 19 pagkahapon, nakadawat mi o tawag for assistance. So one is determinato sa 911, it's about jurisdiction. Within jurisdiction sa Davao, anytime dito, largada.
However, that moment, ang report sa amo is nana sa Davao del Sur. So, kami, as tactical operation sa 911, kinahanglan mo ang executive order or mando ni Mayor or anybody sa City Hall to give us the order. That is the level na muna sa management, katong sa local chief executive sa Davao del Sur to connect or request diri sa Davao City. At that moment, nag-prepare na kay nabasa na mo sa, nakita na mo sa FB. So, prepare na to engage. However, kato kinahanglan may order. Second one, ang asset sa Davao City, limited pa lang mi sa ato ang rubber boats. So, wala may asset for airlift or kanang air asset nga to check. Third point is kinahanglan at the time, sa amo ang take, kinahanglan to siya kanang thermal monitoring na makita na to asa dapit ilahang geographical location sa mga katong bangka o katong so mo to ang point na appeal me sa meeting on the night of January 19 kay OCD nagtawag naman ang emergency meeting nanginanglan nami og unsa ang need nga asset nga among i-deploy but we have is on standby na urban search and rescue mga expert namo na mga divers o among swimmers standby nami but we need the order. Ang amo pong limitation sa kadag ko man to balod at the time. Mo maata tong the onset of the Typhoon Ada. So pag check na mo, we have 24 hours monitoring sa ato ang coastal, dagkog balod. So dili magsilbi ang rubber boat. So mo to nga dili mi magpataka og response as long as dili safe ang ato ang personnel. So mo to ang point namo na is one is our order, second point is the safety of our personnel and the capability. Nga mo to nga wala mi nida sa magkay medyo tuwa naman gud sa layo nga distansya nga dili siya na normal nga tubig pud at that time. Yeah. This might in spite of the victims or Nag-coordinate mi dito sa provincial, katong MDRRMO sa Balut Island o sa OCD. Actually, ang OCD magud ato ang amo ang sa AP, sa Maritime, ang OCD ang secretariat ato eh. So nagulat mi unsa nga request nga among i-deliver at that moment. Nagulat mi unsa amo ang mahatag. So wala pa man good specifically kay kaya pa man sa level sa MDRMO o sa provincial government sa Davao del Sur Occidental. Davao del Sur kay nagsugod man diri para mo from Davao del Sur going to Occidental. So prepare me to engage. Waiting lang mi sa mga protocols. Pero dili mi mo balibat ug kaya nato no. Pero isa ka challenge ato later ako ko explain. Nagtan-aw na mo unsa ang tudugang pang tungod ato nitabua. Nanapod mi laing discovery nga dapat mo ni ato ang himuon next time na makadugang sa ato ang equipment or capability sa CDRMO. Okay. Like for example katong tracking or katong thermal nga device. So gina-consider nato na nga mo purchase ta og katong sa air og sa katong thermal since ato ang Bureau of Fire sir murag equip na no sa katong mga high-tech no nga mga gamit sir. Una is I could not speak in behalf sa atong city mayor no. But last week katong na-receive na mo nga final draft or final planning o perspective sa new CDRO building. Nakita man gud ako dito na ay helipad. Unya si Colonel Baluran, he wanted to have kung pwede na atay chopper for aerial response. So, on that note, kita na ko nga medyo same page atong mayor o among department head. In fact, among right sizing karon, it's too early to say this one. But the bawin you should know na we are on that planning process. When in fact, nagkita mig item kung pila ang rate karon sa pilot helicopter. Kasi syempre na may plano ang atong mayor. So, umuang for me on that idea. So, gusto po sa amo ang Department of Security Baluran nga we can acquire soon og chopper. So, kami po na ako sa administrative level, nakita na po og human resource kung pila karon ang rate sa pilot chopper or Chinook. Kung, I don't know, that it sounds ambitious pero anak kita mo plano no sa atong city government nga that would inform the public nga your tax
is very good for our procurement. So, dili magmahal itong taxpayer sa Davao City na we are using this to deliver services outright. Yeah, mao na Okay. akong ginagawa. Basi mo doon ang avoidance. Ang avoidance pagod since pagsugod Yeah. na to. Kauban na to sila. Yeah. Tungutong ikapdi sa ilang office. Sila magod ato ang partner sa una pa. Well, Karon siguro. gina-develop lang sa itong mga bagong nga mga. In short, sir, modernization. Well, of course, yes. Yes, of course, modernization. Oh. Mo sabay dito sa unsay need karon sa technology, sa equipment, o siyempre budget nato sa Davao City nga very good man ato amang good ato ang collection. So, ato yung ipakita sa Davaoenyo nga they deserve nga i-deliver na to ang saktong serbisyo nga dili taingon nga mapahiya pa nga nganong naatay budget, naatay na collect tax anong dili na to deliver. So inani magud ang tanaw po sa atong mayor na kung sa ang ma-deliver nato sa katawan, let's do it. Okay. Back in lang ko. Na-mention mo gud mo ang pangalan mo. Actually, Ay, ay. istoryahan na mo na bago po ni Sir, no? Actually, nagin may mga ongoing talks with the CDR mo for how we can work together, no? And make this city become more safer gani sa tong tanan by having mga assets nato na kinahanglan sa atong mga sa mga responders nato. So sige pohon mo kanaw sa Ay, ay. mga pohon, but initially na namin support gihatag sa public safety nato mo lang announce pa later, probably invite you once Ayan. mahuman to sa public safety department. Una mo, but we have an ongoing, as mentioned earlier, we have an ongoing talks with Ato na lang isulti sir kay medyo Sige, sige. Actually, ang initially nag-istorya mi katong pinaka-latest na drone. Oh. At least ang drone makatabang sa decision making sa atong top management. So, dito ang Davao Light, ang about this team na nag-istorya kung sa ato mga latest technology sa drone nga napay ahead nga assessment sa ground nga boto, di lang sa taman. Oh. We're planning to kaya namon may mga asset, no? Namin mga asset, for example, we are into drones sa gyapon god. For example, checking our lines sa mga drones na putang, natin mga thermal scanners. It might be totally different from what they're using, but definitely amo ang katong hibalan and hibalan po nila pwede natin emerge so tayo come up with a better na katong solution sa mga problema nato din, Yeah. especially sa pag-responde sa mga rescue, ang mga responders nato. Wow, galing. Okay, si Roan, Richie, Miss Ivy, and Danica. Kay Rudy, Sir Rod. Yes, sir. With this with ambitious plan of the city government of Davao, do we need to capacitate our men para pod matrain sila ani nga mga new equipments nato nga in the near future labi na sa mga nakapangitabo karon diha sa ato ang palibot, sir. Okay, salamat. Roan Bug. Yabi na kung si Maya lang mag-share. Anyway, gwapo nga pangutana, no, usa sa mga challenges sa si government, no, unsa ko pag-engage o mga highly skilled or highly specialized na training. So, salamat sa Ginoo nga open karon atong HR as city government nga katong mga job orders of contract of service na apoy latest na joint circular sa COA o sa DBM na dili lang mga regular plantilla employees i-send out nato for high level na mga specialized trainings. So karon na ay mga bag-o karong mga memorandum circular nga the government will allow for to send representatives, no? I-train natin sila mga highly specialized training in relation sa pangutana na dili na siya limited sa mga regular employees. So katong mga cost of service GO, they have now the chance, the opportunity na to expand their horizon, no, when it comes to capability. So naaro yung mga changes, so magpadala ta og mga trainings to mention is katong mga scuba diving course, katong mga aerial mga aerial nga mga response. In fact, last year naami unta naka-schedule na katong collapse structure na train sa in the RMC, no, sa OCD, pero due to uncontrollable reasons wala na dayon, pero we are waiting last year with budget na may area katong area dito ni
katong former nato nga kuadya sa kang Sir Adarna katong building mo to gamito na mo nga sample area na for collapse structure na response. So hopefully madayon this year beyond our control na mga changes sa schedule. So gina not only ordinary capacity nato mga tao, gina high level nato as professional nga mga approaches unya same time medyo high level po ng mga training atong ipadala to mga personnel. Okay. Salamat, sir. Kay Sir Fermin, sir, would the Aboitiz group of companies through Davao Light be kind enough na makipart-partner sa city in terms of kining sa mga naman sila paliton ng mga bagong equipment pareha sa katong katong ginahimo ganato sa una nga ma-detect lang siya ang dapit kung asa tong dapit through the use of our tracking system. Pwede ba nato na siya incorporate po karon sa plano po sa ato ang CDRR mo, sir? I think your katong pagsugod sa 911 Yes, pasabot, yes. no? In fact, medyo nag-modernize sa yun ta. In fact, dili na kana ang ginagamit karon sa 911 but we started that kay mo pong available latest technology during that time karon magud na natay mga GPS or na GIS mapping, so kompleto naman. In fact, advanced ang ato ang CP kang sana. But as you all know, kami manggod sa Davao Light and the Aboitiz Group, part manggid mi as we always manggid mi nagkatabang mi no sa development sa tong city kamo mo mo nato tambayayong no magkinabangay gyud ta ani. But na-mention mo earlier sir na natay mga initial na mga kanang mga meetings with CDRMO sa kung unsa among pwede maitabang pud sa ilaha, and sakaya la pud namo no. Napod may mga engagement no and mga pag-meetings na ginabuhat with the public safety as well. Medyo katibukan mo gud atong ginatanaw. In fact, napatay si TTMO ng mga partnership pohon. Daghan tag mga proyekto na ginabuhat, but again, kani man gud siya kaning mga emergency response is only effective kung kita tanan magtinabangay ba na mo gud tay mga limitations matag isa. In fact, kamo sa media dako kay magtabang especially sa pag inform sa public about unsay mga latest, unsay mga dapat mo gabuhaton, unsay dapat dili buhaton, no. And on our part po, definitely sa private sector, we would want to take part because kay kung aduna magay mga emergencies or mga disaster hitabo, affected magutan tanan no, including the private sector. So syempre unsa na to pagbalik dayon, importante din is that makigtambayayong tawid sa city government of Davao. Sir, appeal ba diri since you mentioned na traffic signalization is ato apong i-modernize katong atong modern na traffic scheme na diri sa syudad sa Davao. Kay naga-flashing raman pud gud siya karon sir ang mga traffic Hindi ko katubagana. I sorry, think na mga projects na I think it's the CTTMO na ay mga proyekto regarding sir. So, Sir Fermin, sir, follow up lang sa statement niyo po earlier. Okay. Given the resistance from Nordeco and the pending Supreme Court case, what is the most realistic timeline for the ERC to issue the CPCN, and what concrete steps is Davao Light taking to ensure service expansion proceeds despite these legal hurdles? Okay, ma'am. Actually, na-issuehan na tag CPCN sa ERC, provisional CPCN. It's actually an authority for us to operate already. Ang sa area Labaw na kanana tayo dito possession karon sa Samal, maka-operate na kita. Kaya hinay-hinay naman hinoon ta. So we are targeting good na before karang mid of this year, maka-operate na kita sa Samal and as well as Kapalong, and probably Tagum po. But sir, if the Nordeco continues to refuse asset negotiations and other concerns, how long would it realistically take for the Davao Light to build its own infrastructure, and what safeguards are in place to prevent prolonged service disruptions or delays for consumers in Davao del Norte? Okay, ma'am. Again, no, as mentioned sa akong statement, we are still hopeful sa ilang full cooperations regarding ani. Kami naman sa Davao Light, if the event na dili good baligya ang asset, we are ready naman good to put up our own asset. Muna ginabuhat nato karon sa Kapalong area, and in fact na naput tayo gibuhat from Mako to Tagum na mga linya. These are mga dagko na mga infrastructures no na importante sa
sa pag-provide og reliable service dinha sa Davao del Norte and Davao del Oro na area. How much would that cost you, sir? Karon ma'am, I cannot give you the figures now. I don't have the figures karon. Sorry. Come again? A big number. Definitely kay kon mo gina siya, you're building an asset magod, no? An asset din na sa ilaha. Kasi Sir Permin, sir. Morning. Ay buntag. Na-mention magod, although na tubag rin mo to ganina katong concern sa city with regard sa SAM bitaw, katong pagkuan sa atong kuan sa kuryente. Sa committee magod sa environment, there is already a pending ordinance that was crafted by the committee, sa among committee sa Environment City Council, to establish EV charging stations in Davao City. Yes, po. So, it will also demand additional load of electricity in Davao City. Kaya as of the moment, ang nahibalaan ako, VinFast is already keen on putting up 750 ka EV charging station. Wala pa labot ang BYD, not Davao City, China. Wala ba tayo mamahimong problema, sir, with the supply of the power, bisan of either full electric serve or hybrid ang ilang pagagamiton? Kaya ang hybrid bago katong solar and electric. Okay, sir. Actually, ang mga local mga distributors karon sa mga EVs naga-coordinate duman sa MOA and nagahatag sila og inputs on pila ka usually ka naganing na kung sa kadaghanon nilang ginabaligya. So, tan-awon mo gud ato, sir, katibukan siguro sa Mindanao. Tan-awon nimo naa magud tay pasadong supply. In fact, gahatagan nita og kuryente sa Visayas, no? So dili ta mag-worry ana karon na kanang mga concerns ning ana karon. Naa gyud tay enough supply na makuhaan. Thank you, sir. Kay mora na among giwori during the committee hearing kay isa na sa mga gi-raise na question sa mga car supplier within Davao City. Thank you. Salamat po, sir. Good morning po kay Sir Rudy. Sir, namang yung mga aksidente dari sa Dakbayan, tapos ginatry daw og tawag ang kanay 911. Karon kay lisod daw kayo matawagan, sir. Nya napoy mga nigawas nga storya nga pag motawag daw ang 911 daw gikuha sa national. Mga unta mi og kaning statement gikan sa inyo, sir, or kaning detailed ba nga ngano ni? Thank you so much. Okay. Sige, before ko nag-ani diri, sir, nagpasabot ko. This is a technical magud na issue no now. Before, pag start na to call 911, kauban na to ang Davao Life, ang among problema is katong prank callers o katong nonsense callers. Prank callers katong magtawag kunya magbinuang katong mga way klaro or mga nonsense katong magong hello say number sa pizza anana. But right now, starting last year, nakahatag ko ni challenge sa most how to come up with another alternative. Kaya starting last year, siguro coincidence pag-launch sa 911 ni Torre, nagka-problema na mayroon sa receiving calls na mo sa 911. Tungod kay one thing is naay mo tawag nga caller, for example, taga Davao, Matina. Ang mudawat karon ang Manila. Pag tawag mo sa Manila, ituyog na po siya diri sa 911 Davao. Ang tendency matraffic siya, kay na may pending calls po nga taga-local. So, nagatuyok siya. So, hangtod nga madugay na siya how many hours, sige ring, lahat pa may makabulit, gituyok na siya. Meaning, dili siya direct na ma-receive sa ato ang emergency call 911 sa Davao, kay mutuyok siya. Isa. Napoy situation nga, ang mutawag sa among ang call center Manila kay magpa-respond og taga Cebu, taga Visayas, Mindanao muna ikaduha. Napoy the third nga scenario na ang taga Luzon og taga Visayas rekta lang makasulod sa linya sa 911 sa Davao. Muna karon nga usa sa mga problema na mo nga siyempre sa pipeline na among gyuday di man to ma-detect sa taga Davao dili. Nagka-problema ka ang prior calls which urgent emergency nga taga Davao, dili din siya na mo ma-receive kaya naa naman ni sunod nga taga other places, Visayas and Luzon. Hangtod karon
Where in fact, isa to ka rason nga nangita og pamaagi among expert. Salamat po sa Ginoo kay we have CDRMO Steve Jobs and CDRMO Bill Gates na naka-discover sa pamaagi. Yeah. Unya gipasalamatan po namo ang legislation ni Councilor Militar kay naatay bagong ordinance. This would justify nga dili na ta motawag og telcos karon sa smart globe o kanang dito o dire doon. Tungod kay hopefully karong tuiga we are in the process of palitan na ang concept, prepare na ang blueprint, master plan. Amo na lang ipamalit karon kay na-approve man for this year's budget para to palit to ni no an appropriation. So natay apps this year in 6 months mahimo na mong trabahon o niya natay pilot testing. Amay tabo ni ron mura ni siya og messenger or ways, pero pag this would also help katong natabo sa relation sa katong capsizing kay pag on mo kung nakay load or naka-on ay mo imong data, pag on mo ang data mas mauna og magamit nimo tong apps for CDRMO nya pag dial nimo on that real time makuha na mo ang coordinates asa ka nanay mapping mo sirit ana kung asa ka nagtawag. So kung mugawas ka na sa jurisdictional map sa Davao, cancel ka na mo or pauna mo imong data kung unsa imong response kinahanglan. But kung madayon ning tuiga karon pagtawag mo sa message sa apps dito tumawag kay telco, mao na ni itong platform nga mutawag ang taga Davao sa katong apps nga gamiton nato. Magamit ang siguro ang telco kung mga landline, mga regular numbers tawagan na sir no, kanang 29 blah blah. So kung by telephone, direkta. Ang problema karon, thank you for that question. Kay it would reach out sa ato mga Davaoenos. Ang struggle na mo kung ang imong gamiton nga prepaid kana galing card, dako among problema sa prepaid kay dili siya mo connect dayon sa Davao City. Magtuyok-tuyok pa siya asa ang mo receiving call. Dakong chance ito sa Manila. Ang dali na mo makomunik katong regular numbers nga landline o kining prepaid plan. Ang problema no kanang kanang postpaid postpaid regular numbers nga through fiber na linya o kining siguro ko na kay para maklaro o kanang postpaid ma-receive na mo ang kanang prepaid nga cards mo na among problema karon kay dako chance nga iyang receiving routing call dili dayon rekta sa Davao City call 911. Sir, balik ko dito sa app, sir ba? Mao ba nitong gi-aprobahan sa Davao City Council, sir, nga katong smart? Yeah, Serial Care. Serial Care. Stands for, acronym siya, Smart Emergency Response and Locator dash Computer Aided Response and Emergency Dispatch. So, acronym niya is Serial Care. Kining Serial, version ni Councilor Bunditar sa City Council. Niya naghangyo may ma-appealing care kay kining amo mga expert. Ako nang gi-mention ganina, nagtan-aw sila sa Facebook amo ang division sa ICT. Muna gitawag na ako sa ila mga amo CDRMO Bill Steve Jobs o Bill Gates kasi sila ang nag-conceptualize. 2 years ago, that was 2016 pa. Kung makam up ani nga problema, gistudihan na nila nga gamiton ang apps sa phone. So kung na kay apps anywhere magamit nato, hopefully this year ulit ang sa Ginoo na naman among kinahanglan. Ordinance, natay budget, kunya ongoing na ang ato ang procurement sa mga hardware equipment. Sir, for the record, kini nga app, sir, no, kay matik nga mabalaan kung asa dapit ang location sa... ang imong geographical location. So, kung in application katong napakutan na ganin maya nga in kaso madala sa loud so kung maka-access ka maka-trigger ka sa messenger ma-determine mo asa imong most probably exact or dili sa 00 pero at least in terms of ordinates ma-determine na mo kung napaba ka sa jurisdiction sa Davao City. Thank you so much, sir. Kay Sir Fermin po, sir, mga tanong ko, sir, ba sa update sa ato ang underground cabling. Ako tong nag-chat sa inyo. Okay, ma'am. Balikan ti ka, ma'am. Nagtubag ko, Nagtubag ko, ma'am. Wala di ka natagan sa imong gipangayo na mga video.
Wala ko gi-replyan ng sir first. Sige. 50%, no? Usap, sir. Usap. Okay, we are done with the first half. Kalimutan ko sa mga details, no? For first half, ana niya. Sa kaning Ramon Magsaysay Avenue. So, agi ka na isa sa dinhi sa postal office hantod sa Suaso. From Suaso hantod sa Ramon Magsaysay, ongoing na siya karon. Nalang tayo mga equipment na ginahulat. Some of the katong mga gipangkalot na to, na-restore na nato na siya. But definitely will provide you with some of the photos and documentation sa mo din na sa iya, no? But we are targeting na mahumana siya by March of this Before year. araw ng Davao. Hopefully before araw ng Davao. Kaya na-extend na magud siya dapat magud mahumana nato na siya tong December. However, na magud tay mga equipment na wala ni abot on time. So muna siya na ay nakako sa delay niya. But we're hoping na before magsugod ang araw ng Davao, makuha nato ma-energize na nato ang area. After ba, sir, na pa by next na target? Actually, base sa ordinansa, ang next is ang napay duha, no? Kaning diri sa kaning Ponciano Reyes Street or Sibangboy area ug kaning sa kuan sa Hilayo man na. Hindi na nakalimutan ko sa pangalan sa dalan. Kaning rota na to sa mga araw mga parades na to, and including kaning cloud kaning sa no kaning likod parallel kaning sa may Tabodok na area sa Dalana na Quirino including din. Thank you, sir. Wala lang may detalye pa kung kano sa masugdan. Thank you, sir. Kaiser and Cabo. Sige. Ako lang take the chance lang, ako lang mapasabot. Kini manggong ato ang gi-develop karon nga apps. Ako ra klaron nga nagsugod ni sa Davao Light katong ICAPD, tong Emergency Computer Aided Dispatch nga kung inyo man remember katong ganing ingon sa Mayor Duterte sa una nga unsay number sa inyong electric pole niya naay mapping. So gi-enhance pag yun kini nga version. So muna ning cared nga istadihan sa amo mga expert sa office. Nagtanaw karon sa pangalan ni Engineer Santi o ni G-Boy o ni Eli. Okay. So katong ikap ninyo sir, mo na ni among gi-develop para dili mi ka disturbo sa Davao Light magkuha og data. So karon direct na sa CDRMO. Sir, Yeah. based on your answer earlier, niingon ka, are you saying na pag-establish ani Central 911 sa Manila, nag-receive na tayo, naka-experience na tao problem sa ato Interference, it might be a coincidence, pero dito ginamo na bantayan last year nga katong di-onslaught sa ilang kuan, unsa sa ilang pagsugod sa ilang 911, dito na nakaproblema nga na interference sa 911 nga nagadawat ng mga calls, emergency calls, not only sa Davao City. Ngayon mo nang open. last year nag-start? Last year nag-start. So pwede na to In ng fact, kami letter ato na amin nag-request mi makiglingkod bi. Hopefully ongoing pa karon kay busy pa man tanan. Nami letter last year nga we would like to sit down discussion with DCIT, NTC para maklaro na mo ang usa hitabo, usa ang tabo, the coordination. Well, of course, I will not say whatever. Mga coincidence lang at pag-launch nila dito sa Manila, dito nag-start ang Kalbaryo sa Davao City. So, maka-apekto sa Central service and fund? definitely yes. One is we need urgent and immediate nga response. Pero kung it will take a delay, kung kay magdiha pa lang sa tawag, malay naman na to ang mga caller. Dili may ka-response na yun. So mo receive nga Tagalog, nga ang mutawag taga kalina dili Tagalog, magla ya tinuod na nasuko sa amo ani sir kay nasuko siya nga ngano man nagtawag naman ko, bakit ngano magtagalog man mo? So isa na usa ka barrier na nga atong kuan ba atong nasuko among caller kay first round nga tawag na dawat sa Tagalog. Nasuko siya. So dial na po siya 911. Nga at that moment ang nakatawag na 911 ang naka-receive na Davao City na call center. Di kasabaan ang atong call center nga call taker. Kaya naman mo Tagalog nga mag-isot na bla 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 analysis naghatag naman ko data kay kita mo sa atong call taker na basic
4 questions pa, location, pangalan, unsa imuhang emergency call. So dili man maupod ang protocol sa other 911. So kita standing protocol lagi ta. So mo to na hikasab-an ang atong, it would definitely affect sa ato ang operation sa call 911 sa CDRMO Davao City. So ato na lang ng ano. Ang data gihatag na ako maguno, ang diri percentage is about call takers and useless take. Wala mi naka-monitor kay once nga ma-receive man gud namo, ang data sa mo is wala pa mi di pa namo ma-segregate to sort it out katong mga interference. Ang napamagod data nga naa sa mga triggers among monitoring kini mga prank calls o katong nonsense calls. So wala pa may device o technology nga usaon na mo paglikay sa 911 other station. I mean sa ating nga 911. It might be coincidence. It might be coincidence. Last year. Yes, of course. Muna mong mabitaw na nga pag naay magtawag pareha ni Lolo Bogi Basulo nagtawag siya. So akong giklaro og si Uncle Randy nagtawag siya. Akong gi-explain ba kay mugawas sa Facebook ang reklamo sa amoa. So we have to find time nga na ay platform sa maani nga let the people Dabawen News na makabalo mo unsa isang status na to karon. So, for us, mapikto sa among ang pagserbisyo sa katawan, but it would be a challenge sa among IT division, sa among expert, to find ways unsa na mo pag-address in other way nga dili siya combative. So, mo to nga kining cared, in fact, i-present niya sa Singapore karong March, kay while, pero mas may ako i-share lang, while, atong paramedics, palit pa may tablet, sir. Well, nagato to siya, wala dito on the spot ang ato ang paramedics, ang SPMC doctors, maghatag na siya diagnose. That will be a worldwide nga i-present sa Singapore by March. Kung sa comment nga live ang ato ang pag diagnose sa atong doctor sa SPMC experts o sa amo ang tablet sa ambulance sa paramedics. This interference will go on. Well, that would be a problem nga ma-address sa telcos, dapat. Legal remedies, attack management. Pero dito sa amo ang level, sa tactical operations, nangita mig ways nga makalikay ana nga kay mapiktahan magud ang serbisyo sa ato ang to save lives sa Davao City. Ato na lang na headline na Central 911 ng Davao City binulabog ng 911 ni Torre. That's that's your narrative, it's not mine. Ay, talaga yung headline. Ay, headline. Okay. So, thank you. Si Sammy and Joel. Okay, may muntag sa ron. Kay Major Gadot. Major, pila na lang ka municipal ang wala pa na tawag insurgency pre ang sakop sa Tintayde? Sa karon sir natay ako ya samno natay unom sa Agusan del Sur ug isa sa Surigao del Sur. Particularly ang Lingig, Surigao del Sur ug kining sa area pud sa Agusan ang Bunawan, Trento, Loreto, Beruela, Rosario ug kining Santa Josefa. Actually napay duha ka munisipyo but barangay lang magud ang ato ang gunit sa Ilahano ang siyam ka barangay sa San Francisco o duha sa La Paz. So dili po nato kayo tanan area ato So ginakount na mo siya as unom. Unom sa Agusan del Sur, isa sa Surigao del Sur. Okay, salamat Major. Kay Sir Incabo, Rodi. Sir, payong punto. Parang nag-hire karon ang inyong opisina o mga personnel. Kumusta na sir? Nanabay nag-apply o wa pa? Daghan. And salamat sa mga barangay volunteers na responders. Karon na sa dakong chance na not only serving their communities but right now kung madawat sila, they're going to roll out their sleeves na nila ng serbisyon ang Tibok Davao City, no? So right now naami
ongoing karon nga written exam o physical test. One is ato ang Emergency Medical Service EMS kanang mga paramedics ambulance. So daghan mi naay aplikante karon nga 80 plus nag-aplikante. Nag-hire ta og mga personnel sa firefighters, no? Kining yung Fire Bureau unit nato. Fire Brigade unit FBU. So nag-hire ta karon kay medyo kinahanglan gyud nato i-address ang katong needs sa atong katawhan. Third is urban search and rescue. Apilya ang WASAR, water search and rescue nga capability, no? Unya nag-hire po mi o mga call takers, mga call center agents sa private. Kanang hello, what is your emergency? So mo na ang among sorry kayo kay nang mana ang atong deadline for submission. Isa na mo kay struggle every year, labi na pag January, daghan na ang mag-resign na mo sa amo ang paramedics labi na gikan og Central 911 kay humot kaayo sa laing nasod, mga hospital nila sa gawas. Pagtatak na ninuan niya 3 years in service sa Davao City 911 ay dako kayo og possibility o opportunity nga when it comes to syempre economic wise kinahanglan pod sila og mas greener or greenest pasture, no? So mo na ang kusog kayo sold out na to sa office every year yun, sir. Magproblema mi sa among mga nurses or mga paramedics kay dali sila ma-hire sa laing mga multinationals or bisan rin sa Davao to stick to itong building code, nanginanglan na og mga safety officers, sir, sa mga mag-high-rise building o katong dinagko nga mga hospitals diri private, diha na po daga kuha sa amo o mga personnel sa EMS, Emergency Medical Services. Kanang paghuman magud nila sa pila ka years, mo na tong tawag mo paramedics na sila. Yeah. Thank you na sa CDR mo kay Sir Rudy sa Bili na ako kagkuha ni Council. Pati na yung sige, sir. Ako na. Ay, si Uncle Joel. Tito Joel. Hello, Rudy. Yeah. Hello, Rudy. Nakakadiya sa rin man. Sir, follow up lang, Sir Rudy, no, sa katong imong gisulti ganina mga, I think glitch na siya sa system sa mga telco. Na-raise na ba niyo ng concern sa kining 911 Commission? We on progress. On progress karon. Siyempre, ato mang official document. So, in progress ato ang collaboration sa regional. Sila may magdala sa issues and concerns dito sa national. So, on progress na siya. Okay. Gusto ko lang i-add, no? Ganina mo God, nag-mention si Ruth. Para sa information sa tanan, di siya 911 ni Tori. Di ko makomenta. Di. Ruth. Actually, no. Legacy ni siya legacy ni siya ni President Duterte. Executive order number 56, siya nag-create aning 911 national para integrate na ang tanan nga 911. So para ma-disabuse, like katong gi-comment sa Facebook, nakita na ko ngayong giilog na ang 911 sa national, so dili siya nalas gari glitch nga. Pero sir, I think kinahanglan gyapon nato ayuson ang system bisan pag natay katong app kay dili biya tanan nga naisignal dito, ako ba ningon ni ganyan doon. Bisag na sa sentro walay data. So basig maayos ni siya nga concert. Aklaro lang naman, we are not against sa executive order ni President Duterte, ha. Kaya iyang po ato ang plano ato is ma-integrate. But here, it's about coordination. It's about collaboration nga wala man nagilingkuran ba nga properly discussed unsa mga guidelines or dynamics as a repeat ang boundaries. So it's a matter of collaboration, coordination sa offices, national, regional, o sa city government. Okay. I hope kaya pareha man tao purpose nga to serve, to save lives. Ang ato lang na 911, amo lang karuhon, ang 911 mo sa Davao, loaded. Naatay connect sa fire, sa PNP, DCPO, through public safety, kauba na to ang Task Force Davao. So, integrated ang dili lang medical services, including the law enforcement as part of our safety and security cluster.
Ang 911 manggod sa Manila, ang among pagsabot, it's mo man ang former ata 117. So more on ilang capability is response sa police law enforcement. But here in Davao, it's so unique. We have a different nga operations kay not only concerned about peace and order nga essential, we have task force, maritime, we have the DCPO na mga mobile. In fact, ang mobile nagpalit na po si city government through the effort of mayor na po yung maabot nga mobile agi-procure sa atong for DCPO. EV ba na, sir? So, dili lang ta focus on the crime prevention o sa ato ang law enforcement. Ang component sa 911 in Davao, emergency call center. So, muna ang kalainan nato nga, klaro ang ato ang since 2002, police, emergency, nga urban search and rescue. So muna ato ang services. Yeah. I don't know kung ilalapod ka full of capability and equipment ang 911. Klaro ko, we are not against that. Siguro it's a matter of interconnectivity, coordination, collaboration among government agencies. Okay. Thank you, sir. Kang maya to kang ruto nga narating sa nila. Hindi, kadaga mo sa Facebook na yung mga nagawas. Anyway. Well, nag-react man good. Actually, katong mga netizens nga, mga Davaoenyo, mga taxpayers, nagod siya right mo react. Palagid sila kay mutawag ko kagod nga sa oras sa buabot. Oh, so ato. Okay. Yes, Tito Joel. Thank you, Col. Ay, skip talaga ako si Sir Fermin kay na-exhaust naman sa tanang ganina. Ang kuan ko, kang Major Gadot. Sir, kaning init kayo ang issue sa ang kuan, no? Discussion sa social media, labi na sa diplomatic side sa gobyerno, kining issue sa West Philippine Sea. Nabay plan ang kining kuan, sir, ang 10th ID o ang Army nga magkandak og information and education labi na sa mga misguided nga mga Pilipino nga ginapandaot pa mga ganino labi na mga vlogger nga uban ginapandaot pa ang policy sa gobyerno when it comes to West Philippine Sea. I think time na siguro nga kung unsa ato ang kining effort sa una to kining counter kining mga propaganda sa mga local communist. Siguro this time ang pinakadako nga communist organization di ato taga-arog chance nga makalugaw sa demokrasya sa Pilipinas. Yes, sir, no. Actually, dugay na, no. Even 2024 nag-start na ang Philippine Army sa pag-cascade, no, sa situation diri sa West Philippine Sea internally, no, sa amo ang ranks, no. Ako personally as si 10ID na siya tulo ka communicators, no. Isa ko sa tulo ka communicators nga gatuyok sa mga line units sa battalions, even sa mga kapgus nato, no, magkanda ko information educational campaign. And after that, nakapag-create po ta og mga or nakapag-train po ta or nakapag-produce ta og mga communicators po para sa ato ang gitawag ng mga external audience. No, actually, for the whole calendar year 2025, nagsugod na gina, no, naggana sa mga areas Bukidnon, diri sa Davao Occidental, even diri sa ubang area sa Davao region nga uban. Naanay mga information awareness campaign sa West Philippine Sea. So sa mga schools na siya nahitabo sa uban nga mga ano. So napay mga development, wala ni siya nahuman ato na mga ginakraft, no. Nakabalo man ta na ay communication plan mulat ang Armed Forces na ay naapod mi sa Philippine Army. Then napa ni mga other versions nga mogawas, no, nga supplementary dito sa mga videos nga gipanghimo, no. So aside from that, naaman na siya, open source na siya sa social media, no, sa YouTube, sa ano. Ang ato ang claims diha, no, kana ganing sa mulat lang kanang alamin, ipaglaban at suportahan. Unang question man gud dira, paunsa nimo pagsuporta sa isa ka botang or namor ang ipaglaban kung even dito sa stage sa alamin wala ta kabalo, no? And this is not a problem lang sa mga military.
No, actually bago mi nag-cascade sa national level, accordingly, no, sa pagka-brief sa MOA, other agencies kinahanglan magkandak po sa ilang mga internal audience about sa cascading. Then after that, mag-produce po ng mga communicators para po sa ilang mga external audience. So I cannot speak on their behalf, but sa MOA sa Philippine Army ginahimo na muna sa among ranks na isa-isa kada taon with figures na siya, percentage kung pila na lang, no? Sa karon murag kung wala ko na mali, more or less nasa mga 40 plus na lang katao kasundalo ang wala pa nakakandak in reasons nga kanang nag-schooling ana, but ang sa external audience nagsugod na. So ang question man gud diri, naa ang mga materials, no, naadra, no, ang arbitral ruling, no, sa Permanent Court of Arbitration katong sa UNCLOS, no, tong 2016 nga atoa gina siya. So ang problema gid actually nato diri paun sa ma-internalize, no, kay magmatter man gud kung unsa ang na-establish nga relationship, no, dili na nako na i-delve na nga issue, no, nganong dili nato sila kaya birahon, no, sa even ang ilang mga action sa West Philippine Sea, grabe na jud kayo ka aggressive o coercive. Nganong na mga areas nga dili even ginasuportahan pa nila ang narrative, no. So basically kung atong tanawon, naamagoy na sila yung mga approaches sa una pa, kaniadto pa, nga makabenepisyo gid ang tao nya, dili mi against ana, no, like sa mga projects sa ekonomiya nato, sa kultura nato, natay mga agreements. That's the reason nga kung naatay mga information awareness campaign, nami disclaimer, no, kini nga to ang ginabuhat, dili ni to propagate nga dapat masuko ta or kalabanon nato ang mga Chinese people or mga Chinese Filipino people. Kung dili, ang atong ginakondena diri ang kining illegal, coercive, aggressive ug deceptive nga activity sa Chinese Communist Party, dili ang katibuk-anan sa atong ano. Kaya again ulito nako, no, nakita gyud nato na mga social media pa kana mga tulay diha na naanta diha, suportado nato ng mga cooperation o mga ano, but of course dili ato kalimtan mga citizens dili lang sa Davao kundi sa katibukanan nga kung nay mga ani nga butang dapat dili pud ta ma-blinded, no, nga dili na ta makatindog or maka-decide on our own sa ato ang future, no. So mga terminologies na siya, decide on our own, ibig ba sabihin tungod kay nakatabang na sila sa tuwa dili na ta makaistorya sa ilaglain, di na ta maka-decide on our own in the sense nga kanang mga areas dira nga potential unta nga makuha nato mga gas reserves nga magamit nato almost 100 years pa o sobra pa, di pa na ma-deplete kay ang malampaya pahurot na, di na nato siya magamit in the sense nga naanay mga tensions dira sa nga area ug ang ubang resources atong mga mananagat di na maka-operate da. So future atong ginaiskutan dia, no. So anyway, ginarespeto na muna, no, ang mga benepisyo nga atong madawat sa ila. Isa na sa mong ginatanaw nganong dili nato sila kayo i-condemn, no. So dapat may mahimay nato ning problema pinaagi, makita nato sa ato ang social media mga national leaders nato, no, lahi-lahi pud point of views. But again, it boils down sa ato ang claims ug sa ato ang narrative. So bago nato ni malaman o maipaglaban or makaistorya ta, alamon sa nato ang unsa atong gigunitan pod sa Pilipinas. Balaod, no, kanang malikayan po nato ang mga disinformation, no, kay makita gyud na makaingon mi disinformation, no, kay lalim man kamoingon sila og kitay nagapa-escalate nga magano og gera, no. Ang pagdepensa sa West Philippine Sea is dili na siya ginabuhat nato para mahulog ta gera. Ang pagdepensa sa West Philippine Sea isa ka manifestation nga ginarespeto nato ang international law, and that is particularly the United Nations Convention on the Law of the Sea nga nag-ingon nga kita ang naay sovereign rights sa West Philippine Sea or exclusive economic zone. Para dili mo malibog, tanan area na nakadagatan na exclusive economic zone. Gi-define na siya sa UNCLOS unsa mga balaod dira, and yet wala nila na gina-violate nila na, at which member po sila sa UNCLOS tong 1982. So kana lang bago na to tong mga issues nila, dapat mabala na to personally. So gatabang mig cascade, and pag nakabalo na ta sa that's the time mamobilize na to atong mga kagalingon nga para ipaglaban ug suportahan ang ato ang We are not about sa ilang mga but sa katong facts atong gigunitan. Thank you, sir. Okay, maraming salamat.
Okay, so ano alas 12, grabe sa niyo eh. Alas 12:05 na, pero my gosh, ato ning tapusan ang ato ang press briefing dili sa The Royal Manday Hotel. Through sa mga parting shots sa ato ang mga guests. Nahon na to si Sir Major Ben Gadot, sir. Once again, ma'am, good noon na ug daghang salamat. So for the parting message, ma'am, the 10th Infantry Division, no, sa under the leadership of our commander, Major General Alvin Luzon, no, ensures the people of Davao Region and its neighboring provinces, no, are on our unwavering commitment good, no, to have a safer Davao Region, no. This entails the total dismantling of SMRC. Appeal na to ilahang mga underground mass organization nga potential threats sa resurgence, and to contribute also kay naka-immerse naman ta sa external security operation on defending our people's sovereignty and national interest. So mao lang na, daghang salamat pa mo to. Thank you, sir. And Sir Forbid De Leon, thank you so much, sir. Again, no, daghang salamat sa pag-imbita na mo. And kulbaan ko kay Major, kay murag ng utano ko siya, pariente ba ni si Gal Gadot? Anyway, salamat, no? Salamat, sir. Salamat po sa akong kauban, si Sir Rudy, no? And again, hope na imbitahan pa ninyo puhon, balik pa. Thank you, thank you. Thank you, sir. And of course, Sir Rudy and Cabo, maraming salamat. Si mo. Daghang salamat. O napo kay si Lolo Richie na lagon diri. Kauban ko sa GMA sa una, Sir Pervin nga. Una is before ko mag-end, pahinumdum ko sa mga barangay officials, barangay captain kay first quarter, you are required to submit your investment plan. Yung investment plan, dili sila makapalit o mga disaster equipment o dili ma-approve sa CDRMO. So reminder sa mga barangay officials ka, kuwabol kayo pag dili ka mo agi yung process. So reminder na ko usab, paliw ko sa kawag media na, reminder sa mga barangay kapitan, sa barangay council, please comply ang ato ang reminder, salamat sa itong media friends, no. Let me remind sa itong mga barangay kapitan o barangay council o mga kagawad, please comply katong ato ang barangay disaster investment plan, no? Investment plan tungod kay dili mo makapalit og mga disaster management equipment kung dili mo makakomply sa ato ang investment plan. So reminder ako, please submit kung namo gi-required nga training for response or atong training sa BLS or emergency response, please do it now. Kay 180 to 80 ka barangays kinahanglan hinaynayon mo namo o deliver sa o approve ang iniwang disaster investment plan. O reminder ka pa, mga konsehal, ayaw mo kalimot, nga ayaw mo pagmahay sa amo nga di mo makapalit, dili mo i-approve sa DILG o sa ma-question mo sa COA kung dili mo makakomply sa atong guidelines sa disaster investment plan nga ma-approve sa DRMO before mo saka sa DILG o makaproceed mo sa procurement process. Yes, of course, first quarter dapat makasubmit na sila. O kay dapat manggod, gi-prepare mo na dapat a year before. Nga maproblema aron makasugod sila the current year, makapamalit. So naman ko ibang barangay wala nakasubmit for 2025 disaster investment plan. So please hurry up for first quarter para makapalit mo karon tuiga sa inyong mga kinahanglan sa inyong patient transport vehicle kanang PTV kanang ginadagan ng kargahan ng mga pasyente, dili pa man ambulance. PTV tawagan na. So example, tangke sa oxygen dapat nakasulat na dito. Kanang mga hose o mga dextrose or things or equipment na need sa PTV o katong inyong part truck and the rest for disaster management, please submit your barangay disaster investment plan para makapalit na mo o padagan mo sa inyong procurement process. Kinsa ang funding na there? Well, kamo apil man ni silang annual budget sa ilang barangay. Ilahaning obligasyon mag-prepare. I-consult nila ang council sa barangay, ang barangay development council. So dapat
kita tanang stakeholders ani magkinabangay ta gikan sa committee going up sa city o gato sa regional sa DILG, sa OCD o COA. Okay? Ako pwede March 30 inyo nang mapahabol ang inyong 2025 investment plan. Alright? Salamat kayo. Salamat. Mayong buntag. God bless us all. Maraming salamat, Pak Rudy Encabo, Sir Fermin De Leon, and Major Bengado for joining today's Davao Peace and Security Press Corps briefing. Thank you so much, Royal Mandaya Hotel. Maraming salamat.